Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito po nakaraang balita, mga nakaraang araw. Plano daw po ng Amerika mga tambay, na magtayo ng gawaan ng bala at imbakan ng bala. Ito po ay pangyera ito, mga kababayan, mga katambay, pangyera. At ito po ay sinasang-ayunan naman ng ating secretary ng DND, ng Department of National Defense, na si Secretary Gibo, mga katambay. Ibang klase po. Imbis na palaguin ang ating ekonomiya, ang palalaguin po yata ay ang bala, mga katambay. Ibang klase. Ano po yon? Bakit po tayo dadalhin sa gawaan ng bala? Hindi po ba? Kay hirap-hirap pa ng ating bansa. Hindi po ba? Imbakan ng mga bala at Ito po mga tambay, papakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ibang klase. Magiging world class ang ating bansa. Mga kabayan, ibang klase. plano ng Amerika na gawing pagawaan at imbakan ng mga bala ang Pilipinas. Pero pangamba ng ilang grupo, baka malagay sa alanganin ang ating seguridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita, si News 5 Defense Correspondent Brian Castillo. Brian, anong sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro tungkol dito? Jiggy, bukas nga itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa plano ng Amerika na magtayo ng paggawaan at imbakan ng mga bala doon sa dati nilang naval base sa Subic, Zambales dito sa Pilipinas. Ito nga ay matapos lumabas yung report ng US House Committee on Appropriations na inaatasan nila itong US State Department, maging ang US Department of Defense, na pag-aralan yung posibilidad ng pagtayo ng ganitong infrastruktura dito sa Pilipinas. Jiggy. At Brian, bakit sa Pilipinas, hindi sa ibang lugar, gusto magtayo ng Amerika ng imbakan o paggawa ng bala dito? Jiggy, kung ibabase nga doon sa report ng US Congress ay meron daw kakulangan doon sa tinatawag nilang forward stage ammunition manufacturing ng Amerika doon sa mga kritikal na lokasyon kung saan posibleng sumiklab ang kaguluhan. Partikular na nabanggit dyan itong Indo-Pacific region kung saan kabilang ang Pilipinas dahil na rin yan sa tumitinding tensyon dito sa riyon dahil na rin sa agawan ng teritoryo. Ayon naman kay Defense Secretary Teodoro ay bukas ang Pilipinas sa mga ganitong proyekto lalo na kung makatulong ito hindi lang sa usapin ng militar at depensa, ngunit maging sa ekonomiya dahil nga inaasahan na posibleng makatulong ito para magkaroon ng karagdagang mga trabaho para sa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. I have yet to see a formal proposal, but naturally we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Pero pinapayagan ba ng batas natin o ng konstitusyon ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad sa ating teritoryo? Jiggy, may tatlong pwedeng maging basehan na kasunduan itong plano ng Amerika na magtayo ng ammo plant and facility dito sa Pilipinas. Una dyan, siyempre, yung Mutual Defense Treaty, yung MDT, na siyang pangunahing basehan ng lahat ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika. Pangalawa dyan, itong Mutual Logistics Support Agreement o yung MLSA, kasi kasama din sa support agreement na yan is yung pagtutulungan ng dalawang bansa pagdating sa ammunition. Pero itong MDT at MLSA ay walang basihan dyan, na walang nagsasabi dyan na pwedeng magtayo ang Amerika ng pasilidad. Siguro ang closest na possible na basihan talaga ay itong EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasi malinaw dyan sa EDCA agreement na pwedeng magtayo ang Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas provided na ito ay sa mga napagkasundoang EDCA sites. At itong tinatayong pasilidad ay hindi pag-aari ng Amerika, hindi ito base militar, ngunit pasilidad na pag-aari ng Pilipinas pero pinondohan ng Amerika. Ganyan yung maaaring maging setup dyan para nga maitayo yung ammo plant na yan. Ang problema nga lang, itong Subic base na gusto nila ay hindi naman siya bahagi ng SAM na EDCA sites. In fact, ang closest na EDCA site dyan ay dyan sa Subic ay itong Basa Air Base sa Pampanga at gawin ng hilaga ng konti, meron dyan yung Fort Magsaysay. So, medyo critical pa kung paano magiging basihan ng Subic dahil nga hindi ito isang EDCA site. Jiggy. At Brian, hindi ba lalo magpapainit ito sa sitwasyon at malagay naman sa alanganin ang mismo seguridad ng Pilipinas dahil sa usaping yan?
Jiggy, alam mo yan nga mismo yung inaalala ng grupo ng mga mangingisda ng Pamalakaya. Sabi nila, baka naman daw maging target ang Pilipinas ng mga karibal na bansa ng Amerika. At baka maging banta ito sa ating seguridad at makaapekto pa doon sa hanap buhay ng mga mangingisda, lalo na dyan sa may West Philippine Sea. Jiggy. May pahayag na bang Pangulo tungkol sa planong ito? Jiggy, ayon sa palasyo, mas maganda kung mailatag muna sa kanila yung buong detalye ng proposal nila ng Amerika bago magkomento ang Pangulo. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Yan po. Ay, nako. Mga kabuti, mga kabayan. Ibang klase po ang mga plano po ng ating bansa. Ibang klase po. Hindi pa nga natutugunan ng ating bansa ang kahirapan. Napakamahal na mga gastusin natin, bayarin, bilihin, kakulangan sa trabaho, bagsak na ekonomiya. Ayon na rin mismo sa World Bank, bangkarote, walang halos mga investor, walang pumapasok na mga turismo sa ating bansa. Pero ang papapasukin at planong papasukin pa yata, mga kababayan, ay bala. Alam naman po natin pagka bala, mga tambay, ibang klase po yan, digmaan po yan, giyera po yan. Para po tayong ang ating bansa ay nilalagay po natin sa apoy. Dahil alam po natin ang Amerika ay marami pong kalaban ang Amerika. At alam naman po natin ang ating bansa ay meron din problema dito sa sinasabi nila Iringan dito sa West Philippine Sea. Dahil magmula po nung sila'y umupo ang binagoong ang Pilipinas ay hindi na po tayo nawala ng problema dyan. Hindi na po naging mapayapa nung sila po'y umupo dyan. Nung sila na po ang pumalit sa dating Pangulong Duterte ay nagkaroon na po ng matinding tension dyan. Ibang-iba. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang sitwasyon dyan. Mapayapa at dire-diretso po ang ekonomiya ng ating bansa kahit saan bansa po sa buong mundo. Wala po tayong pinapaboran, wala tayong kinikilingan, mga kabayan, at wala tayong ipinamimigay na teritoryo, mga kababayan. Siyempre, pagka hindi mo kaya ang isang sitwasyon, diplomasya. Pwede ka naman makipagdiplomasya. Di po ba? Hindi ang solusyon ay giyera. Alam naman po natin ang giyera, mga kababayan. Ang giyera po, matindi po yan. Yan po ang napakasakit na mangyayari sa bawat buhay o kasaysayan ng ating bansa. Sa atin po, napakatindi po yan. Hindi lang po buhay ang mawawala riyan, mga kababayan. Baka pati po ang ating bansa ay malagay sa kapahamakan. Hindi po ba? At napakatagal pong bumangon bago ka makabangon dyan. Nakita nyo po, parang ang ating bansa, kung yan ay itutuloy, ay nilalagay mo na sa mitya na kapahamakan. Hindi po ba? Iba na po ngayon. Iba na po ngayon ang digmaan. Hindi na po combating ngayon. At ang tinitira po ng mga sinasabing kalaban, ang tinitira po mga base, mga gawaan ng bala, imbakan ng bala, yan ang pinasasabog ng kalaban. Hindi po ba? Yung sinasabing kaaway nila. Ganun po nangyari, nasaksihan natin sa Iran. Di po ba nung nagpaputok ang bansang Amerika, ano po tinira nila? Di po ba yung mga imbakan, gawaan ng bala ng Iran? Gusto po ba natin mangyari sa ating bansa yan? Para lang po sabihin ng isang sekretary na makakatulong dagdag trabaho sa mga Pilipino? Ano naman po yung impact niyan? Ano naman po ang mangyayari sa ating bansa? Nagbigay ka ng trabaho pero yung problemang idudulot niyan, kung yan ay itutuloy ninyo. Di po ba? Imbis na wala tayong kaaway, di po ba? Wala tayo dapat kinikilingan dahil malaya tayong bansa. May sarili tayong soberenya. Di po ba? Malaya ang ating bansa. Hindi tayo pwedeng hawakan ni numan, di po ba? Hindi tayo dapat magpakatuta. Hindi tayo dapat tuta ng China, hindi tayo tuta ng Amerika. Hindi tayo tuta ng European. Di po ba?
may sarili tayong bansa. Di po ba? Pwede tayong magpalakas ng ating depensa, pero wag naman ang palakasin natin gawaan ng bala. At yung gawaan ng bala, ang may-ari pa, ang Amerika. Ang Amerika na napakaraming, marami silang kalaban. Di po ba? At alam naman po natin ang Amerika ay meron din silang iringan sa China. May iringan din sila sa Russia. Hindi po ba? Baka ang ating bansa ay mapulbos. Bakit kaya hindi naman nila dalin yung gawaan ng bala nila at imbakan ng bala? Naandyan ang Guam. Malapit sa Pilipinas ang Guam. Naandyan din ang Hawaii. Bakit sa Pilipinas? Bakit kaya? Kung sumiklab ang gulo, hindi masisira ang kanilang bansa. Hindi masisira ang kanilang teritoryo. Hindi masisira ang kanilang state. Okay lang na ang Pilipinas ay masira. At ang napakahirap po mga kabayan, ang history po ng ating bansa ay lagi po tayong nadadamay sa gulo nila. Lagi pong damay tayo, di ba? Ilang beses na pong napapahamak ang ating bansa sa ganyang sitwasyon. Di po ba? Gusto pa ba natin maulit-ulit yung mga ganong mga pagkakamali na nadadamay tayo na hindi naman nating gulo? At kung sasabihin naman natin na ito'y proteksyon natin dahil meron tayong agawan sa teritoryo dito sa West Philippine Sea. Ang solusyon po ba ganito? Na magpapasok ka? At hindi naman po basta-basta bala yan. Hindi naman po bala lang ng baril yan, mga kababayan. Iba na po ngayon ang bala na ginagawa nila, nuclear. Di po ba? Talagang matitindi po ngayon. Di po ba? Mga missile, hindi kaya? Lalo pong magkakaroon po ng banta ang ating bansa. Imbis na tahimik at mapayapa pa ang ating bansa. At ang problema lang natin ay ang West Philippine Sea na pinagtatalunan. Baka po, hindi lang po ang West Philippine Sea maging problema natin. Hindi po ba? Dahil nakatutok na sa atin ang mga bansa na hindi pumapabor sa Amerika. Di po ba? Tayo na ang babantayan ng bansa natin. At tayo na magiging target niyan. Hindi kaya? Tatargetin na tayo ng kalaban ng Amerika. Dahil nasa atin ang imbakan ng bala. Mga kababayan, nakita niyo po kung saan tayo dinadala ng pamahalaan ngayon? Dito sa mga plano nila. Wala man lang plano, solusyon para gumanda man lang at gumaang ang ating buhay. 3 taon na tayong ganito. Dinala tayo sa issue ng puro korupsyon. Issue ng pamumulitika. Nauubos ang pera natin sa pamumulitika, sa korupsyon, at sa isang damukal na ayuda na programa. Tapos ngayon, hindi pa nakakabango ng bansa sa kahirapan. Di ba? Sa kawalan ng trabaho. Pero ang solusyon para magbigay ng trabaho, bala. Nakakalungkot lang po. Ganito po ba ang ibibigay sa ating kaginawahan na sinasabi na magandang buhay, world class na Pilipinas? At may mga pangako pa na pagagandahin at pauunlarin ng Pilipinas. Paano uunlad ang bansa kung ilalagay mo sa critical na ganitong sitwasyon? At sino pa ang papasok sa ating bansa na mag-i-invest pa? Sige nga, sino investor ang papasok na dinala mo ang gawaan ng bala ng Amerika sa ating bansa? Sino? Papasok pa ba ang mga matatalinong mga kapitalista na merong amba dahil nilagyan mo dyan ng pandigma, gawaan ng bala? Abay, wala na lalong papasok na mamumuhunan sa ating bansa dahil malalagay din sa alanganin ng kanilang kapital, ang kanilang gagamiting kapital sa ating bansa kung sila papasok dahil may gawaan na ng pandigma. Pambihira. Bala lang ang gagawin mo riyan. Yun pa lang ang plano nila na papapasukin mo. Gawaan ng bala.
Samantalang wala tayong pandigma. Nauna ang bala. Pambihirang buhay yan, no? Ano klaseng pag-iisip yan? Hindi pa nga umuunlad ang bansa mo. Hindi ba katulad ng China? Ang China nagpaunlad. Nakita niyo po yung China? Ako hindi po ako against, hindi po ako pro China, pero sinasabi ko yung realidad, yung real talk. Real talk po. Ang China po, mga tambay, nagpalakas sila, nagpayaman. Nagpayaman po sila. Pinayaman nila ang bansa nila. At sila mismo ang gumawa. Hindi po sila umasa sa bansa, katulad ng Amerika. Para yung Amerika ang gumawa ng bala nila. At yung Amerika ang gumawa ng mga warship nila. Di po ba? Sila mismo ang nag-produce. Dahil nga po pinaganda muna nila yung bansa nila. Pinayaman. Pero tayo, Pilipino, tayo sa Pilipinas, pinauunlad po ba natin ang ating bansa? Pinayayaman po ba natin ang ating bansa? Para walang kumukontrol sa atin. Hindi tayo nakukontrol nino man ang bansa. Di po ba? Katulad po ng China. Hindi sila nakukontrol nino man na bansa. Bakit po tayo? Ayaw natin paunlarin muna ang ating bansa. Ayaw natin payamanin ang ating bansa para tayo mismo'y tumayo sa sarili nating paa. Hindi po ba? Nakita niyo po Singapore. Napakaliit po ng Singapore, pero pinayaman po nila ang Singapore. Pinayaman nila ang kanilang bansa. Napakaganda ng ekonomiya. At kaya rin nilang gumawa ng sarili nilang gawaan ng bala na sila mismo ang kapitalista. Sila ang boss. Di po ba? Sariling bansa nila, puprotektahan nila. Kasi ito po, ang puprotektahan po nito, mga kabayan, hindi naman po sariling bansa natin eh. Ginawa lang tayong imbakan para doon po sa sinasabing pangangailangan ng Amerika kung sila'y kakapusin sa mga kalaban at titirahin nila. Sa atin lang yung sinasabi imbakan. Kukunin nila pagkakailangan na. Hindi naman po yan ginawa yan para sa atin. Hindi naman. Inilalagay lang po sa alanganin ng ating bansa at kapahamakan. Grabe naman po sila mag-isip. Hindi po ba? Ang inaasahan natin, nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas, ang inaasahan natin sa kanila, pauunlarin nila ang bansa, pagagandahin nila ang ekonomiya. Katulad ng kalapit bansa natin sa Southeast. Di po ba? Katulad ng Vietnam, gumaganda na, tinatalo na tayo. Di po ba? Pati Bangladesh, na tinatalo na tayo sa turismo, pinagaganda at pinauunlad nila ang kanilang bansa sa ekonomiya, hindi sa gyera, hindi sa bala. Hindi pa nga tayo nakakaranas ng magandang buhay sa ating bansa. Dadali mo na sa alanganin. Sardinas pa nga lang ang nabibigay mo na piso, rollback, piso. Sardinas pa lang, pero dadalin mo na sa ganitong idea. Bala. Gawaan ng bala. Sardinas pa lang ang ginhawang binibigay mo sa Pilipino, piso, rollback, piso. At 20 pesos na bigas na mabantot. At nabibili lang saan? Sa piling-piling lugar lang. At ito'y sa kadiwa pa. Nakita niyo po? Programa. Bilihin kita taas. Bigas pa lang. Nasa kadiwa. Mabaho pa. Di umano. Mahiya naman kayo. Paano kung magkaproblema ang bansa? Tutukan tayo ng mga kalaban ng Amerika. Ano mangyayari dito sa mga leader na ito na nagmamagaling? Mawawala naman po pamilya niyan Tatakbo yan. Kamukha po nung nangyari sa Ukraine. Nawala po ang mayayaman doon. Di po ba? Ang matitira dyan, tayong may hirap. Tayo ang nilalagay nila sa alanganin. Di po ba? Napakarami na nagdaang presidente sa ating bansa
mga kabayan. Pero hindi natin tinutukan na tayo imbakan ng maraming bala riyan at magpagawa pa at maging gawaan pa ng bala nila. Anong klase to? Ano yan? Para lang tayo naglalaro ng video game? Na ang giyera o sinasabing banta sa ating bansa ay kayang-kaya natin dahil okay lang? Saka isipin mo dyan yung mga susunod na henerasyon. Iba na ang tensyon ngayon. Hindi po ba? Iba na ang tensyon ngayon ng mundo. Maiinit na ngayon. Lalong-lalo mga leader. Ang mga leader ngayon ay maiinit na. Di po ba? Ang solusyon nila sa problema, gera. Ang mga leader na maiinit ang ulo. Gusto ba nating madamay sa init ng ulo nila? Di po ba? At lalo tayong ibubuli ng China niyan. Lalo silang magbubuli sa atin, pati Russia, hindi kaya? Hindi kaya naman tayo gipitin nila. Lalo. At lalong magipit pa ang ating mga mangingisda. Hindi kaya? Sana hindi po ito makalusot at hindi ito makapasok. Itong mga ganitong komento ko po mga tambay. May kanya-kanya po tayong opinion. Nasa inyo po kung ano po opinion nyo. Pero bilang ako po, ang opinion ko, hindi po ako pabor sa ganyang diskarte ng ating gobyerno. Nalagyan mo po ng gawaan ng bala at imbaka ng bala ng ibang bansa. Mas papabor pa ako kung mismo tayo ang gagawa at atin mismo dahil yung sa sinasabing pangdepensa natin sa mga sasakop sa atin. Pero yung iba ang maglalagay at napakaraming kalaban pa nitong bansa na ito. At dito mula dalhin sa ating bansa yung kanilang stock, reserve, at diyan pa mismo magpo-produce ng kanilang bala sa ating bansa. Hindi atin yan. Kanila yan. Di po ba? Kaya nga sinasabi ko, kung talagang gusto mo magkaroon ng ganyan, payamanin mo ang bansa mo. Paunlarin mo ang bansa mo. Pagandahin mo ang ekonomiya. Hindi ang pinagaganda nyo ang inyong mga buhay. Ang inyong kinabukasan ng inyong mga lahi, mga politiko na ito, sila ang nagyayamanan. At ang mga negosyo nila ang nagyayamanan. Itong mga ito. Di po ba? Ubod na ng yaman ng mga politiko, hindi ang ating bansa. Sobra na ang korupsyon, sobra na ang ginagawa nila sa atin, sa ating pera. Hindi po ba? Tapos, dadaling ka pa sa ganitong banibagong issue, mga kababayan, ibang klase na po ang ating gobyerno ngayon. You know, napakarami nyo na pong problema, dadagdagan nyo pa. At pati kami, dadamay nyo pa. Di po ba? Paano kung biglang tirahin yan? Sige nga. Tapos sasabihin natin, nandiyan ang Amerika? Ang tanong, sino po ba masisira? Sino mamamatay? Di po ba mga Pilipino mamamatay? At Pilipinas ang masisira? Hindi naman masisira yung kanila eh. Yung kanila, bala lang ang masisira. Di po ba? Bala lang ang sasabog sa kanila. Pero sa atin, bansa natin ang sasabog. At mga Pilipino ang machuchugi. Pagka po yan, di po ba? Pag yan ay talagang nalagay na sa bingit na alanganin. Dahil nagiging tensyon na po yan. Yung sinasabi ko nga po, ulit-ulitin ko, sa atin ngayon nakatutok, pagka yan itinuloy ng ating gobyerno, nakatutok ang mata sa atin ng mga ayaw sa Amerika. Tayo ang tututukan yan. Di po ba? Lalo-lalo po tayong babagsak pagka ganyan. Babagsak po. Umaasa lang tayo sa trabaho, ulitin ko po ulit, umaasa lang tayo sa trabaho na maibibigay ng gawa ng bala, pero hindi ka naman umaasa doon sa mga bansa na magbibigay sa iyo ng investment. Papasok sa yung investor. Hindi ka nababahala ron? Yung seguridad nila? Di po ba? Ewan ko po.
Ewan ko po sa inyo mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo rito sa plano po ng ating bansa. Dito po sa mga leader natin. Iba po sila mag-isip. Talagang parang gustong-gusto po yata talaga nilang sumiklab ang tensyon o magkaroon yata ng giyera sa ating bansa. Bakit kaya? Para manatili na sila sa kapangyarihan. Kasi kung sisiklab kasi ang gulo, ay wala na pong halalan. Hindi na po magkakaroon ng halalan. Hindi na matutuloy ang botohan sa 2028. Kaya po ba kailangan natin i-push din ito na magkaroon ng iringan, maging magulo at talagang tumaas ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. Hindi kaya? Isa ito sa plano nila di umano. At isa rin kaya ito para mapagtakpan lahat ang issue nila. Issue ng korupsyon, issue ng pamumulitika, at yung issue na ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na kidnapping para kaya mapagtakpan, matabunan ng matabunan. Hindi kaya? Isa ito sa plano nila, di umano. Para lalo pong mawalan ng sinasabing yung kanilang ambisyon na kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila. Hindi kaya? Dahil alam naman po natin yan. Pagka po nagkagulo yan, walang botohan, walang halalan. Sila pa rin. Kaya nga lang, todas na tayo ron. Yun lang ang pinakamasakit. Sila buhay, tayo todas. Wala pong namamatay sa giyera na mayayaman. Walang namamatay sa giyera na mga bilyonaryo. Ang namamatay sa giyera, mahihirap, mga sundalo. Hindi po ba? At nakita nyo po sa Ukraine, sino po ba namamatay doon? Nakita nyo po, buhay na buhay ang presidente ron. Pero yung mga mahihirap na mamamayan doon at mga sundalo, militar, yun ang maagang pinagpapahinga. Hindi po ba? Huwag naman po sana mangyari sa ating bansa yan. Iba na po mag-isip ang ating gobyerno ngayon. Imbis na pagandahin mo at paunlarin mo ang ekonomiya para masabing ikaw ay nasa world class na, hindi po pala. Tuluyan ka palang dadalhin sa basurahan. Kaya pala tama-tama ay sabi ni Vice President. Ang ating bansa ay dinadala nila sa basurahan. Hindi lang po pala sa basurahan, mga kabayan. Dadalhin pa pala tayo sa impyerno. Hindi kaya? Dahil apoy yan Apoy. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob po ng ating mga kababayan. Thank you po. Shoutout po sa inyo, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po bago po tayo magtapos mga kababayan, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal ang kaligtasan po ng pamilya Duterte ng ating Vice President at lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po, sama na rin po natin sa ating dasal at panalangin na huwag pong matuloy ito pong plano ng gobyerno na maging gawaan po at imbakan ng bala ng ibang bansa ang ating bansa. Huwag po sana yan. Huwag po sana yan ay matuloy mga kabayan. Thank you po mga kabayan. At sa muli po, maraming salamat po. At paalam po muna sa muli po mga kabayan. Happy weekends. Thank you po. Paalam. Ingat-ingat po.